Kaya God in our midst. Sabihin nga natin, God in our midst. Yan, di ba? Naniniwala ba kayo na sa gitna ng lahat ay ang Diyos nandyan? Amen. Yan, di ba? Bakit God in our midst? Alam mo ba, sabi ko nung this week, Pastor Lee, di ba, save tayo last Sunday, may speaker tayo. Di ba? Sabi namin, tingnan natin sa next Sunday kung may speaker. Meron nga tayong bisita. Wag na wag yung kakalimutan mamaya. Babalik kayo ng 4 p.m. Sinong babalik ng 4? Taas ang kamay. Uy, ang dadating sa atin mamaya ay isang propeta. Yan. Sinabi ko kanina sa Jeremiah, di ba? Pinili ka. Ang dadating sa atin mamaya, isang propeta. Pumunta na po siya sa atin last year. So ngayon, kahit wala ang ating mga pastor, gusto pa rin niyang pumunta sa atin. Kaya tayo ay pinagpala. Amen? Kung gusto mo lalong perfect, full ang iyong Sunday, bumalik ka mamaya, 4 p.m. So dadating po ang ating bisita mamaya. At tayo ay may gawain mamayang hapon hanggang gabi. Hindi natin alam kasi propeta yun. So, mamaya may sinasabi sa'yo. Nakaupo ka lang dyan at talagang may inilagay sa kanya ang Diyos tungkol sa'yo. O diba? Excited ka ba dyan? May sasabihin sa'yo ang Diyos. Gagamitin ang lingkod niya patungkol sa'yo. O, diba? Kasi God is the God of everything. Amen? Nakikita ng Diyos bawat sulok ng buhay natin. Lihim man o hayag, talagang nakikita ng Diyos. Hindi ka man nakikita ng tao, pero ang Diyos nakikita ka niya. Amen? Diba? Talagang isang araw, i-confess mo na, hindi po talaga ako nagbabasa ng Bible. Sinong naglagay dyan? Diyos kaya yan. Diyos kaya yan sa kalagitnaan. So, ibig sabihin, may inaalaw ang Diyos minsan sa buhay natin para maranasan natin siya. Kailangan nating hanapin ang Diyos. Amen? Sabihin mo nga, hanapin mo ang Lord. Sabihin mo sa katabi mo, hanapin mo si Lord. Diba? Hanapin mo ang Diyos. Kasi, tinawag ka niya. Ipinaglihi. Bago ka ipinaglihi at ipinanganak, ay pinili ka na ng Diyos. Sabi ng Diyos yan sa kanyang salita. Jeremiah 1 verse 4. Basahin nyo dyan, kung makita nyo. Ikaw, sabi niya, sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipinaglihi at ipanganak, ay pinili kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Yan. May kanya-kanyang panawagan ang Diyos sa atin. Amen? May kanya-kanyang katawagan ang Diyos sa atin. Amen. Kaya, God in our midst. In the midst of us here today, He is present. Amen? God in our midst. Amen? Ano ba ang ibig sabihin that God to be in our midst? What does it mean for God to be in our midst? Sino dito ang nasa 24/7? Halat, kumunti na. Diba? Tingnan mo ng bunga ng 24/7, napakanta sa stage. Oh, gumaganda boses. Ikaw ba naman, araw-araw, may natuklasan ako kahapon. May maganda palang boses, nagigitara pa daw. Ayan, si Kuya Bobby, ata yun, pangalan. Ayun, kita ko doon eh. Tapos, siguro dahil walang pumapasok, nag-enter na si Gabi ng preaching. Akala namin tuloy, nandun si Pastor Ruben. Yun pala, pinasok niya si Pastor Ruben. Pero salamat sa mga nasa 24/7, nagbabantay. Alam niyo ba, ramdam na ramdam talaga ang mga panalangin ninyo. Amen? Congratulations sa lahat na pumapasok sa 24/7. Kung ikaw ay hindi pa pumapasok, pumasok ka na.
At yung mga dadating, nako, hindi ko alam kung ano ang dala-dala nila. Higit sa higit pa sa init na meron kami ng first batch. Kaya maghanda tayo. Amen? Excited tayo. What does it mean for God to be in our midst? Sabi ng Matthew 18 verse 20, when 2 or 3 are gathered together in my name, there I in the midst of them. Yan. Lagi nating sinasabi yan, di ba? Lalo na pag tayo nananalangin. Nandun sa mga 24/7. Minsan, isa na lang. Hindi na lumabot sa 2. Minsan, sasabihin na sa Lolo, tulungan niyo po si Josephine. Mag-isa na lang siya sa Zoom. Tulungan niyo po sino yung isa? Sister Abby. Minsan nakikita ko, mag-isa na lang. Nananawagan. Oh, kasi kailangan nating umabot sa 2. Sabi ng salita ng Diyos, di ba? When 2 or 3 are gathered together in my name, there I in the midst of them. Tatandaan nyo yan, ha? Kaya pag nag-isa na lang, kailangan may pumasok na isa. Kasi umabot tayo doon sa pamantayan. 2. 2. When 2 or 3. Ano ba ibig sabihin ng midst? Midst is a Hebrew word for the innermost part of something. Sa gitna. In the innermost part. Kumbaga, sa loob mo. Diba? Sa loob ng katawan na ito, may laman. Tama? At laging tinuturo sa atin ni Pastor Dong na ang ating katawan ay composed of soul, body, soul, and spirit. So ito, body, physical. At yung spirit natin, yun yung nakakaunawa tungkol sa Diyos. At yung soul natin, yun ang ating character. Yun ang ating will, mind, and emotion. Body, in the midst of our body, may nakatira dyan. Ano yan? Yung ating spirit. Yun. In the midst, innermost part of something. Kaya lagi sinasabi, kailangan lumakas ang spirit mo. Bakit? Simula sa loob, palabas. Amen? Pag lumakas ang spirito mo, malakas ka sa labas. Amen? Malakas ang physical mo. Nauuna. Sabi ng salita ng Diyos, di ba? What the abundance of the heart, the mouth speak. So, ibig sabihin, nagsisimula sa loob, palabas. Hindi sa labas, papasok. Simula sa loob, palabas yung kalakasan. Innermost part of something. Sabi ng Zephaniah 3:17, the Lord your God in your midst, the mighty one will save. Amen? The Lord your God in your midst, the mighty one will save. Ang Diyos na nasa kalagitnaan ay siyang nagliligtas. Amen? Ang Diyos na nasa kalagitnaan ng buhay mo, ng araw-araw mong ginagawa, ay siyang nagliligtas. Ang siyang nagbibigay sa iyo ng karunungan, kaalaman, kagalingan, kapayapaan, name it. The mighty one will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you with His love. He will rejoice over you with singing. Di ba kanina? Nagre-rejoice sa tuwing with singing to the Lord. Amen? At hindi na siya nahihiya. Kasi si Lord yun eh. Diyos na nasa gitna ng kanyang kagalingan. Aba, kung ikaw ay hindi humihinga, subukan nyo ngang huwag huminga ng ilang minuto. Diba patay? Ang sakit, mahirap. Kaya ibig sabihin, yung hininga mo, nay, panimula yan. Yung hininga mo ay galing sa Diyos yan. Diyos kaya nagbibigay ng hininga. Sabi ng Acts 17:24, sa Diyos nagmula ang hininga, lakas at lahat ng bagay sa mundong ito. Wala kang hawak kundi sa Diyos. Amen? Sa Diyos nagmula. Kaya ka nakarating dito dahil pinalakas ka ng Diyos, ginising ka ng Lord ngayong umaga, at binigyan ka ng hininga para sumamba sa Kanya.
Tama? At magpuri sa Kanya, magpasalamat sa Kanya. Ayan, galak na umaawit, di ba? Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos. At ang Kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Amen! Kapangyarihan ng Diyos ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Magtatagumpay ka dahil sa Diyos. Dahil sa Diyos na nasa kalagitnaan na yan. Amen? Magtatagumpay ka. Siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Ayan. Bagong pag-asa, bagong buhay. Ang pag-ibig ng Diyos ang magbibigay diyan. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan. Sige nga, sino ba ang aawit pag ikaw ay gumaling? Kasi ang buhay talaga pag hininga na, nako, di ba? Laging chine-check oxygen level mo. Ilan, may doktor dito. Alam nila yan. Oxygen level mo, gaano ka, yung measure. Talagang pag hindi ka na hirap kang huminga, lumapit ka talaga kay Lord. Kasi si Lord ang nagbibigay ng hininga. Nag-i-extend ng buhay natin. Amen? Where is God in the midst of suffering? Yan, dyan tayo ngayon. Saan ang Diyos sa gitna ng aking mga pinagdadaanan, ng aking mga pagdurusa sa mundong ito? Where is God? Sabi ng Psalms 34 verse 18, "The Lord is close to the brokenhearted, and saves those who are crushed in spirit." O, see? Sabi ko kanina, di ba? Kinsan inaalaw ng Diyos yan, pangyayari sa buhay mo, dahil nais niyang magpakilala sa iyo. Amen? Nais ng Diyos na ma-encounter mo siya. Sabi ni Pastor Henry last week, di ba? Napakahalaga na may encounter tayo sa Panginoon araw-araw. Amen? Araw-araw. Hindi lang Sunday. Hindi lang Sunday, pupunta ako sa church, sa The Hub of Christ, kasi kakatagpuin ako ni Lord doon. No. Isang bagay na andito ka, isang bagay na kinatagpo ka ng Diyos araw-araw sa pamamagitan ng, hindi natin alam, aawit ka sa pamamagitan ng pagsamba mo, sa pamamagitan ng katabi mo, o sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng salita ng Diyos. Amen? Araw-araw. He is close to the broken-hearted. Ang sabi ng Psalms 119 verse 71, "It is good for me that I was afflicted, that I might learn your statutes." Diba? It is good for me. Kasi kung walang problema, hanapin mo kaya ang Diyos? Matagpuan ka kaya dito ngayon? O, wala, di ba? Nasaan ka? Nandun, masaya ako. Oo, may Diyos ka. Masaya naman ako, ano pang kailangan ko? Yan, di ba? Kung walang problema. And verse 75, "I know, O Lord, that your rules are righteous, that in your faithfulness you have afflicted me." Amen? So, ngayon, pupunta tayo dito. Nabanggit ko kanina si Jeremias. Sa Bible, merong isang character na kung saan, masasabi natin, in the midst. Sabi ko kanina, di ba, kay Jeremiah, siya ay tinawag. Tinawag ng Diyos, bago pa ipaglihi at ipanganak. Pinili na, tinawag, maging propeta. At ang sabi ng verse 6, sagot niya, "Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita. Bata pa po ako." Sinong bata dito? Yeah. Bata pa po ako. Mataas ang mga bata pa po ako. Ayan. Para bakit ang tumataas yung yung tunay na bata ay talagang hindi man lang tumaas. Ayan. Subalit ang sabi niya sa akin, wag mong sabihing bata ka pa. Pumunta kang
bata ka pa, pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo, ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. Inutusan na siya. Bata pa siya, inutusan na. Pupunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Ngayon, ang sabi, huwag kang matakot sa kanila, sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Di ba? Sabi ng Jeremiah 1 yan, akong si Yahweh ang nagsasabi nito. So lahat ng mga bata dyan, huwag kang matakot. Pero may instruction ang Diyos kay Jeremiah. Pagkatapos inunat ni Yahweh ang kanyang kamay, hinipo ang aking mga labi at sinabi, ngayon ay ibinigay ko na sa iyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Ibinigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihang mangaral sa mga bansa at kaharian upang sila'y bunutin at ibagsak, wasakin at itapon, itayo at itanim. Yun. Yan ang calling ni Jeremiah. May panawagan siya. Tatandaan natin ha, may panawagan siya bago pa man siya isinilang sa mundong ito. Ngayon, take a look. Puntahan natin ang Jeremiah 15, verse 10 to 21. Sige, sa lahat ng mga may Bible, pwede niyo po akong sabayan. Tagalog po ang aking babasahin. Sabi dito sa chapter 15, verse 10 to 21. Napakahirap ng kalagayan ko. Nako, sino dito ang naghihirap? Napakahirap ng kalagayan ko. Bakit pa ba ako isinilang sa daigdig na ito? Nako, kung kanina, di ba? So tingnan natin ngayon, basahin natin ha. Lagi akong may kaaway at kalaban sa buong lupain. Sino dito ang may laging kaaway? Sinong may kalaban lagi? Ayan. Wala naman, walang nagtataas eh. Hindi ako nagpautang o kaya'y nangutang. Gayunman, nilalait ako ng lahat. Ayay. Yahweh, mangyari nawa sa kanilang mga sumpa sa akin kung hindi kita pinaglilingkurang mabuti. Yan ha, tatandaan natin. Sabi yan, kung hindi kita pinaglilingkurang mabuti. At kung hindi ako nakiusap sa iyo para sa aking mga kaaway nang sila'y naghihirap at nagliligalig. Walang makakabali sa bakal, lalo na kung ang bakal ay mula sa hilaga, sapagkat ito'y hinaluan ng tanso. Yan. At sinabi sa akin ni Yahweh, pababayaan kong agawin ng mga kaaway ang mga kayamanan at ari-arian ng aking bayan, bilang parusa sa mga kasalanang kanilang nagawa sa buong lupain. At sila'y magiging mga alipin ng kanilang kaaway sa isang lupaing hindi nila alam. Sapagkat ang puot ko'y parang apoy na hindi mamamatay magpakailanman. Sabi ng verse 15, sabi naman ni Jeremias, Yahweh, ikaw ang nakakaalam ng lahat. Alalahanin mo ako tulungan. Ipaghiganti mo ako sa mga umuusig sa akin. Huwag kang papayag na sa kanila at baka ako'y kanilang patayin. Ako'y hinahamak nila dahil sa iyo. Yan. Ako'y hinahamak nila dahil sa iyo. Verse 16, nagsalita ka sa akin at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita mo'y aking kagalakan. Ako'y sa iyo, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Verse 17, hindi ko sinayang ang aking panahon sa pagpapakaligaya sa buhay. Kasama ng ibang mga tao, ni hindi ako nakigalak sa kanila. Dahil sa pagsunod sa iyong utos, nanatili akong nag-iisa at nagpupuyos na galit ang kalooban ko. Naku, bakit hindi na natapos ang aking paghihirap? Yan ang tanong ni Jeremiah.
Sinong nagtatanong dito, Lord, bakit di ba natatapos ang aming problema? Di ba? Bakit? Hindi na gumaling ang mga sugat ko. Talaga bang wala ng lunas ito? Nais mo ba ako'y mabigo gaya ng isang batis na natutuyo sa tag-araw? Yan. Ang sabi ng verse 19, ganito ang sinagot ni Yahweh, kung manunumbalik ka, tatanggapin kita at muli kitang gagawing lingkod ko. Kung magsasalita ka ng mga bagay na may kabuluhan at hindi ng walang kabuluhan, muli kitang gagawing propeta. Lalapit sa iyo ang mga tao at hindi ikaw ang lalapit sa kanila. Sa harapan ng mga taong ito'y gagawin kitang isang matibay na pader na tanso. Lalabanan kanila, ngunit hindi sila magtatagumpay. Sapagkat ako'y sa iyo upang ingatan ka at panatilihing ligtas. Ililigtas kita sa kamay ng masasama at iingatan laban sa mararahas. Amen! Tapos na. Yan. Ililigtas kita. Wow. Lord, salamat. Hindi talaga nitong time slot ng ating multimedia. Kung mapapansin natin, 'di ba? Binasa ko kanina yung 1. Sabi pinili siya. Pagdating ng chapter 15, Lord, hanggang kailan ako maghihirap, 'di ba? Sabi ni Jeremiah. So ibig sabihin from chapter 1 to 15, may nangyari sa gitna. Tama? May nangyari sa kalagitnaan. In the midst of it, may nangyari kay Jeremiah. Kung gusto nyong basahin, pag uwi nyo, assignment nyo yan. From Jeremiah hanggang 15:1. Alam nyo, isa-sum up ko lang. Alam mo kung ano nangyari? Sumunod talaga si Jeremiah. Masunurin talaga siya. Diba sabi kanina, pumunta ka sa taong ito at magsalita ka. Nagsalita talaga siya tungkol sa Panginoon. Nagsabi talaga siya. Pero ang mga Hudyo, ang mga Israelita, ay matigas ang ulo. Nananatili sa wickedness nila. Nananatili sila sa masamang gawain nila. Kung basahin nyo talaga doon, makikita nyo talaga doon, grabe ang tindi ng mga ginagawa nila. Sumamba sa mga Diyos-Diyosan, may inutos na si Yahweh, pero wala, ang tigas talaga ng puso nila. Kaya, diba, sabi ni Jeremiah, kailan ako? Hanggang kailan? Tingnan nyo po, in the midst of it, siya lang ang andun, tumatayo sa kalagitnaan, na mali ang ginagawa nyo. Halimbawa ako, tama, sasabihin ko sa inyo, mali ang ginagawa nyo. Ano kayo sasabihin nyo? Diba? Patayin siya, diba? Kaya, mali siya. Ikaw lang mag-iisa, nagsasalita ka. Ang nangyari kay Jeremiah, alam mo, inuusig talaga siya hanggang sa gusto na siyang patayin. Kaya ito na ang sabi niya, Lord, isipin mo naman ako. Diba? Sabi niya, sa English, alam mo, napakaganda nito. Sabi ng Jeremiah 15 verse 16. Sabi dito, your words were found, and I ate them. And your words was to me the joy, rejoicing my heart, for I am called by your name, O Lord, your God of hosts. Sabi niya, Lord, tinawag mo ako. Pinapaalala ko sa iyo, Lord. Diba? Lord, sa gitna, alam mo po, talagang sabi ko, bakit kaya kahit ako nung nagninilay, bakit pagdating ng verse 15, biglang nagganito ang panalangin ni Jeremiah? Dahil in the midst of it, ang tindi ng persecution na naranasan niya. Parang tayo lang din yan. Nung nakakilala tayo sa Panginoong Jesus, sige nga, sino dito ang hindi na persecute? Number 1 persecutor is our family, tama? Bakit ka ba kasi pumunta dyan? Bakit hindi na lang dito sa dati, na dito tayo ipinanganak, dito tayo mamamatay, dito tayo ililibing? Bakit ka kasi nag-iba? Diba? May mga ganyan na term. Tama ba? Sinong nakaranas niyan?
Yung mga nagtatanong na bakit, alam mo, isang araw kasama mo na yan. Salamat, Lord. Di ba? Bakit ba kasi? Parang imagine mo, si Jeremiah sa gitna, sa kalagitnaan, inuusig siya. Kaya ang una, sabi ko dito, unang point, choosing God over everything. Amen? Sa gitna ng mga suffering, sa gitna ng mga naranasan niya, sa gitna ng persecution, alam mo, nasasabi pa rin ni Jeremiah, choosing God over everything. Sa gitna ng iyong mga naranasan, masasabi mo pa bang pinili ko pa rin ang Diyos sa gitna ng lahat. Choosing God over everything. At sabi ng Psalms 34:8, "Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man whose trust in Him." Amen? Blessed is the man whose trust in Him. Piliin mo ang Diyos sa gitna ng lahat. Imagine mo, hindi ko makita mo lang, di ba? Nagsasabi siya ng katotohanan. Ang katotohanan ito ang magpapalaya sa inyo. Pero dahil blinded sila, blinded ang mga Israelita, dahil naniniwala sila sa nakikita lang nila, hindi sila naniwala doon sa Diyos na tumawag kay Jeremiah. Ano nangyari? Lord, nagsalita ka sa akin. Pinakinggan kitang mabuti. Diba? Tama naman. Nung sa 1, tinawag ka, tinuruan ka, inanoint ka. Tama. Inanoint ka. Amen? At pagdating ng ibig sabihin, pinili ka, hindi ibig sabihin na sa journey mo ay puro honeymoon, puro good na lang. Meron talaga diyang pagsubok. Amen? Meron talaga diyang suffering. Amen? Meron talaga diyang pagdadaanan. Parang pag-aaral lang din yan. Diba? Sa mga nag-aaral, mga estudyante. Diba? Ito yung pangarap ko, mataas. Ito ang pangarap ko magtapos. Ito ang pangarap ko na magiging. Siyempre, meron kang pagdadaanan. Hindi mo naman siya makukuha overnight. Marami tayong teacher dito, alam ng mga teachers yan. Hindi yan makukuha overnight. Kailangan nating dumaan sa step by step. Amen? May proseso ang Diyos sa ating mga buhay. So, maaaring talagang si Jeremiah ay dumaan sa proseso. Pero ito ang pinakamaganda. Lord, your words were found. Ang salita mo'y aking